Pumasa na po sa third and final reading ito pong House Bill number 9465 o ang Digital Media Anti-False Information Act. Papunta na po ito nga sa Senado ngayon. Ang sinasabi po dito sa mga balita, pwedeng umabot ng 6 to 12 years na taong pagkakakulong at multa para po sa mga mapapatunayan na nagkakalat ng maling impormasyon. Ngayon, ito na nga ba ang sagot po sa laganap na fake news dito sa bansa? Pero bakit may mga grupo po ngayon na tumututol dito sa House Bill number 9465 na ito dahil ang sinasabi nga po ng iba't ibang mga grupo ay posible daw po itong magbigay ng chilling effect, hindi lamang po sa mga social media content creators, maging sa mga journalist at sa iba pa pong mga kritiko ng gobyerno. Kasama po natin para ipaliwanag ito ang head po ng public engagement ng Sigla Research Center, si Sir Ferdinand Sanchez. Magandang umaga po, Sir Ferds. Hello po, magandang umaga po Sir Ted and DJ Chacha. Magandang umaga. Ferds na lang, mukhang mas bata pa sa akin si Ferds. Good morning po and thank you so much for being on the show. Siguro puntahan muna natin ito kasi nga masyadong busy yung mga kapatid natin sa iba't ibang mga bagay yan. Taas ng presyo ng bilihin, ng langis, impeachment, katatapos lang na SONA ng Pangulong Marcos Jr., hindi namamalayan ng iba na nakalusot na po ito sa Kamara. Bakit nga po ba isa ang sigla sa tumututol po dito sa dito po sa bill na ito, itong 9465 or Digital Media Anti-False Information Act? Ano pong specific na provisions dito ang hindi kayo sang-ayon? Malinaw po yung sinasabi namin sa sigla, no? Dapat nating solusyonan yung disinformation, pero merong mga dangerous provisions dito sa isinusulong na panukala, no, na laban doon sa political speech and freedom of expression natin, no? So merong mga provision dito na pwede magpakulong sa'yo na knowingly and willingly, kunwari nakapag-share ka ng disinformation or fake news na i-post online, pwede ka na kagad makulong dito. Una yon na pwede makapag-target, no, sa mga ordinaryong Pilipino at lalo doon sa mga kritiko ng pamahalaan. Pangalawa ay meron ding magkakaroon din ng judicial power yung ating pamahalaan para makapagpa-take down, no, ng iba't ibang post online. So maraming pwedeng problema to dahil una, kakailanganin mo na actually ng Supreme Court order para magawa ito. At syempre, labag din ito at overreach ito sa kung ano yung mga pwede natin may post online. At syempre, kung ano na rin yung maaring totoo o hindi. So may kita natin yung pagpapalakas, no, ng kapangyarihan ng pamahalaan sa kung ano yung pwede at hindi natin pwede sabihin. At kung mas babasahin pa natin yung overall na panukala ay hindi naman talaga nito malulutas, no, yung problema ng disinformation sa ating bansa. Bagkus, no, ang matatarget lang nito yung mga maliliit na actors, yung mga small fish kung tawagin natin, pero hindi yung roots ng disinformation. Dahil may disinformation, dahil kalakhan, no, ng nagpapakalat ng fake news or disinformation ay yung even yung mga malalaking politiko, mga political clients na alam natin ay nasa sarili na din nating pamahalaan. So halos isang dekada na naming inaaral ang disinformation at ang pinakamalaking mga nagbe-benefit or mga beneficiaries nito ay mga political elite or mga political actors. Pero dito sa panukalang batas ay yung mga karaniwang mamamayan at mga low level ng isang disinformation architecture, yung mga paparusahan at magiging tulad nung nabanggit nyo kanina, magiging sobrang punitive nito na pwede magkaroon ng chilling effects sa kung ano yung pwede at hindi mo pwede sabihin online. Oo. Aside do sa mga nabanggit mo, Ferds, yung criminal liability nga nito, mabigat, 6 to 12 years, tapos may multa na 500,000 hanggang 2 million pesos. Pero isa sa pinakatinututukan ng ibang civil society or kasama na rin po yung inyong grupo, yung interpretation nung tinatawag na materially assist na nakalagay mismo doon sa panukalang batas, kung saan pwedeng ang lumawak yung interpretation nito. Help us understand kung bakit mas kumbaga mas ang tatamaan dito ay yung mga kritiko ng gobyerno more than the troll farms na gusto rin nating masugpo. Ang dami rin kasi niyan talaga ngayon. And kumbaga hindi na rin natin alam kung paano natin masusolusyonan itong disinformation. Bakit ba yung materially assist na yon delikado kapag talagang pinilit nila na maisama dito sa batas?
yung delikado dito sa framing na to is yung interpretation no ng kung ano yung materially assist no. So hindi lang yung taong gumawa o yung nag-publish no ng disinformation, fake news, yung criminally liable. Kasama na rin dito yung sino mang tumulong kahit hindi siya yung direktang gumawa o yung nag-post. So ibig sabihin no kung sino man yung mga nakatali no kapag merong nag-post dito sa Facebook halimbawa or sa anumang social media platform, kapag sila ay halimbawa operationally nakasupport, financially nakasupport, technical or even logistical, ay pwede ka rito madawit no. So ibig sabihin kahit kung ano yung makita natin online, pwede silang matag at pwede rin silang maging parte no nung huhulihin no ika-crackdown ng gobyerno kapag dahil doon sa pagiging doon sa definition at interpretation no doon sa materially support or materially assist pagdating sa disinformation or fake news. Oo, at isa rin po sa pinupunto ng inyo pong grupo, yung for individual users, halimbawa na nag-post, matindi yung parusa na ibibigay pero masyadong malambot yata sa mga platforms. Halimbawa, kung ako yung nag-post at ako ang napatawan na nagpakalat ng fake news, parang mas matindi yung ibibigay na sanction sa akin kaysa dun sa social media platforms. Halimbawa kung Meta, ganun po ba yun? So in a way nakita natin na hindi ganoon kalakas yung accountability no sa platform yung um, yung pag-implement or yung mga pinopropose dahil parang even yung pag 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 hold accountable pagdating sa revenue ay hindi ay maliit no dahil yung platforms ay meron ding liability meron ditong tinatawag na liability shield no na hindi mapapanagot yung platform kung mapatunayan beyond reasonable doubt na hindi naman sila may alam or active yung participation nila. So in a way, pwede rin sila maging ligtas or hindi maging part doon sa pag-spread doon sa disinformation or fake news. Pero on the second level, yung pagpataw din doon sa revenue nila ay hindi rin ganun kalaki, 'di ba? Na napakalaki ng kinikita ng mga social media platforms pagdating sa pag-post mo online. Doon nakikita natin ang daming ads, ang daming likes and shares, and malaki rin yung kinikita nila doon. Pero doon sa mga ipinapanukalang batas ay hindi naman ganoon din kalaki no yung multa or fine sa kanila. Kung i-compare mo doon sa individual, isang normal at ordinaryong mamamayan na magpo-post tapos around 1 to 10 million no yung kanilang magiging multa or kailangan bayaran. So napakalaki nung difference no kung ikaw ay normal na mamamayan at kung ikaw naman ay platform na napakalaki rin ang iyong kinikita. Oo. Nabanggit mo kanina, Ferds, na kayo dyan ay matagal nyo nang pinag-aaralan yung epekto ng disinformation, fake news, misinformation dito sa ating bansa. And I'm sure alam ninyo kung gaano talaga ito kalaganap ngayon. Kung hindi itong bill na ito ang sagot para dito sa paglaban natin sa fake news, are there other pending bills na nandyan ngayon either sa Kamara or sa Senado na pwedeng yun ang gamitin natin na hindi sing delikado kagaya ngayon ang sinasabi nyo dito sa House Bill 9465? Ang alam namin merong mga version halimbawa ng Troll Farm Act at iba pang other versions na against disinformation no na mas naka-focus doon sa mas troll level na troll farm agency level na pagpapanagot sa pag-spread ng disinformation. Pero isa sa mga sinasabi namin sa tagal namin pag-aaral ng disinformation ay hindi regulation lang yung sagot sa para malutas yung disinformation. No? Whole of society, ito na problema. Ibig sabihin, kailangan ng step forward ng pamahalaan para i-address ito. No, ibig sabihin, kailangan pondohan halimbawa yung research pagdating sa bakit ba kumakalat yung disinformation. Dapat ding suportahan long-term halimbawa ang ating mga journalist, yung ating media na mas mapagkatiwalaan at the same time mas bigyan din ng credibility no ng ating mga mamamayan.
At syempre yung pagpapalago rin sa ating education sector, no, na pag-usapan natin ang disinformation, digital literacy, at the same time, no, lahat ng ito ay kailangan concerted effort, no, na mas participatory in nature, no, na hindi tumitingin na top level, no, dapat ka lang nagpapanukala ng batas at susunod yung mga tao. Pero mas konsultahin, i-engage ang mga mamamayan sa ano yung nakikita nilang problema sa disinformation, paano ito lulutasin. Dahil nakikita natin kahit yung mga civil society, journalist, media, no, digital rights advocates, marami na rin ginagawa pagdating sa paglaban sa disinformation. No? Kaliwat kanan yung digital literacy, at the same time mas nagiging creative din tayo sa kung paano natin ito lulutasin, i-address bilang isang lipunan. Oo, I have to agree with you. Yun lang, nagiging creative din itong mga fake news peddlers. No, kung gaano ka-creative yung mga lumalaban sa fake news, mas creative din sila. Open po ba kayo na makipag-ugnayan, halimbawa sa Senado at sa Kamara, sa mga government agencies natin, including DICT, kung alin dito sa mga provisions ng bill na ito ang pupwedeng baguhin, i-tweak, para po mas maging kapaki-pakinabang para sa lahat. Para masiguro na meron na rin tayong panlaban dito sa napakaraming nagpapakalat ng fake news para magtanda din sila. Actually, yung gusto ko i-mention or i-re-echo yung na-mention mong mas nagiging creative ngayon yung disinformation actors. And yun yung challenge sa atin na mas maging creative din, no, bilang isang bansa. At kami sa Sigla ay very much open, no, na makipag-dialogo, makipag-usap sa ating pamahalaan. Actually, nung past to technical working group, no, na bago ito ipasa sa Kongreso, ay parte tayo, nung parte ang Sigla kasama ng media organizations, other advocacy organizations on digital rights na magsumite ng aming position paper at nakapagbigay din kami. At kung paano pa ito pwede i-refine, i-edit, ay open pa rin kami, no, para makapagbigay ng aming opinion, ating evidence-based research sa kung paano pa natin lulutasin itong disinformation sa ating bansa. Oo. So kumbaga, kung may mga babaguhin, kagaya po nung mga na-erase nyo kanina, okay sa inyo itong batas na ito. But what if they're close? At kung sakali man ito po ang i-push nila na maipasa, ano pong magiging epekto nito sa mga lumalaban o nagkikriticize sa gobyerno? Lalo na po yung mga nasa media at yung mga journals natin. Kung ipasa po ito doon sa current form, ay ang nakikita talaga namin ay yung pag-abuso nitong batas na makapagpatahimik, no, sa ating civil society organizations, lalo sa kritiko ng ating pamahalaan. At yung warning nga namin ay hindi lang kung ito ay maipasa at gamitin ng pamahalaan, ay kung maaari sa susunod na gobyerno ay gamitin din, no, laban sa kanilang mga kalaban at sa kanilang mga oposisyon, no. So napakalaki ng aming warning na hindi maipasa in its current form yung ating batas, at the same time yung pagpapalawak ng ating diskurso at diskusyon. Sa tingin namin, hindi biktima dito ang mga politiko dahil sila ang pinaka nagbe-benefit sa disinformation na lumalaganap sa ating bansa, at mas dapat nating protektahan, no, yung individual rights at civil rights ng mga mamamayan na makapagpahayag at makapagsabi, no, ng kanilang opinion, dahil napakadelikado ng pagpapasa nitong bill sa ngayon. Maraming salamat, Ferds. Medyo maiksi lang yung oras natin, pero thank you so much for sharing that information. At least ngayon mas aware yung mga tao. Na uulitin lang po namin, ito po yung lusot na sa Kamara at nasa Senado na po ngayon ng bola. Kung ito ba pong bill na ito na lalaban daw sa fake news at troll farms ang talagang sagot, o kaya magiging magbibigay ng chilling effect naman po para sa kritiko ng gobyerno. Thank you so much, Ferdinand Sanchez, ang head nga po ng Public Engagement ng Sigla Research Center. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal
Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.